Nasa eldest senior brother na ang ganap na desisyon. Kung ganun, pupunta ang disciple mo sa Danyang sect para humingi ng ilang life-preserving pills. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito, second senior brother. Kaihiwalay mo lang sa lotus, napakadelikado ng gagawin mo. Ang recultivating matapos mag-sever ng lotus, bagamat nakalayo ka na, ang free leaf ay masyadong mababa pa rin. Huwag kang mag-alala, ilang beses ko nang nakasalamuha ang sect master ng Danyang sect. Ilang beses na nakasalamuha, paano kung magkaroon ng conflict? Sapat na ang hawak kong espada. Mangyaring magbigay ng utos, Master. May tiwala ka ba sa sarili mo? Ako si Yu Shangrong, kailanman ay hindi gumagawa ng bagay nang walang tiwala sa sarili. Para sa mission na ito, sakyan mo si Bian papunta roon. Kung may banta sa buhay mo, makatutulong ito sa iyo. Maraming salamat, Master. Umalis ka na. Isa itong mount mula sa feline family. Kahit nakasalukuyan lamang siyang 3-leaf sword demon, ang kanyang 8-leaf experience at skills ay sapat na upang bigyan siya ng kakayahang lumaban sa mga cultivators na 5-leaf pataas. Kayang pumatay ni Yu Shangrong ng mga eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm gamit lamang ang kanyang bakanteng kamay. Kaya lang, paano magkakaroon ng absolutong bagay sa mundong ito? Tumingin si Lu Zhou sa mission interface ng system. Tulad ng inaasahan, lumitaw ang mission para kay Yu Shangrong na kumuha ng life-preserving pill, at ang merit points reward ay umabot sa kamanghamanghang 10,000 puntos. Medyo nag-aalala pa rin ako kay second senior brother. Para makasiguro, tutulong ka ng patago. Sa ugali ng iyong second senior brother, mas mabuting huwag mong ipaalam sa kanya ang kinaroroonan mo. Naiintindihan ng iyong disciple. Tiyak na protektahan ng mabuti ng iyong disciple si second senior brother. Kung hindi dahil sa 10,000 puntos na ito, maaaring hindi ipinadala ni Lu Zhou si Mingxin upang tumulong. Sa tulong ni Mingxin, mas ligtas ito ng malaki. Senior brother, ano ang life-preserving pill na ito? Bakit walang golden lotus ang kanyang avatar? Elder Zuo, mag-usap tayo sa labas ng hall. Masyadong matagal nang nablock ang impormasyon mo. Pasensya na sa abala, Elder Leng. Nahihiya ang matandang katawang ito. Zhao Yu, nandito ang iyong disciple. Magpadala ng mga flying letter kay Jiang Aijian, at kay Prince Qi, Qin Jun. Gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang hanapin ang isang babaeng nagngangalang Luo. Ang babaeng ito ay lumitaw 300 taon na ang nakalilipas. Nakatanggap si Yun Tianluo ng tulong mula sa kanya at naging pinuno ng 3 sects. Sumusunod ang iyong disciple. Ang paghahanap sa isang taong tulad nito ay walang kaibahan sa paghahanap ng karayom sa gitna ng damuhan. Kung magagamit natin ang kapangyarihan ng darknet ng traitorous disciple, baka mas malaki pa ang pag-asa. Samantala, ang mga life-preserving pills mula sa Beidou Academy at Danyang sect ay nagdulot ng sensasyon sa cultivation world. Isang malaking bilang ng mga cultivators ang nagdagsaan sa dalawang pangunahing sect, na hindi nag-atubiling gumastos ng malaki, at nagpalit pa ng mga kayamanan para sa mga life-preserving pills. Hindi nagtagal matapos ma-refine ang mga pill, wala man lang silang formal na pangalan, ngunit ang dalawang salitang, life-preserving, ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng salita ng bibig. Ang dami ng lotus-severing life-preserving pills na na-refine ay medyo malaki, samantalang ang leaf-opening pills ay mahirap makuha kahit para sa isang pill lamang. Sa Divine Capital Imperial City, sa loob ng Evergreen Palace. Ito ang isang life-preserving pill at 5 leaf-opening pills na ipinadala ng Beidou Academy. Sinabi ni Densho ng Beidou Academy na ang mga leaf-opening pills ay napakahalaga. Ang dalawang pangunahing sect ay nagtulungan upang mag-refine ng kabuuang 1,200 life-preserving pills at kabuuang 8 leaf-opening pills. 5 sa mga ito ay nandito na. Kung hindi dahil sa mga lotus-severing experiments ng Imperial City, saan manggagaling ang mga life-preserving pills? Ang pagkuha ng 5 pill mula sa kanya ay pagpapatawad na sa kanya. Matalino ang inyong kamahalan. Sinabi ni Densho na ang bawat leaf-opening pill ay makapagbibigay ng malakas na medicinal energy upang tumulong sa pagbubukas ng mga dahon, ngunit hindi magagarantiyahan na ang bawat pill ay tiyak na magbubukas ng dahon. Ang gamot ay isang external force lamang, ang life-preserving pill ang mismong core.
Ang mundo ay dumaranas ng malalaking pagbabago, na may mga internal troubles at external threats. Kung ang mga Imperial Guards ay gustong mag-sever ng Lotus, kailangan nilang magkaroon ng aking utos. Iparating ang aking verbal edict, utusan ang commander ng Northern Imperial Cities Imperial Guards na si General Ping Chen na manguna sa mga tropa upang protektahan ang Beidou Academy. Ang mga PIL ay mahalaga, sana ay maunawaan ni Deng Zhou ang aking mga pagsisikap. Si Nine Leaf Ji Tiandao, paano niya ito ginawa? Mas mababa pa kaya ako sa kanya. Simula nang marinig ang balita na ang Ji Tiandao ng Evil Sky Pavilion ay nakarating na sa Nine Leaf, hindi siya nakakain o nakakatulog ng maayos sa panahong ito. Araw at gabi, binabantayan niya ang Beidou Academy habang pinalalakas ang pag-refine ng mga PIL. Ngayong kumpleto na ang mga PIL, nakakita siyang muli ng pag-asa. Sa loob ng 10 Absolute Array, hanggat hindi siya lalabas, walang magagawa sa kanya sina Old Demon Ji at Yu Zhenghai. Isinubo niya ang PIL sa kanyang bibig, at agad itong natunaw sa pagpasok. Judge's Brush, halika. Isang maliit na 8-leaf avatar ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Si Emperor Liu Ge ay halos hindi nag-atubili, pinatigas ang kanyang puso, ibinagsak niya ang kanyang braso, at ang Judge's Brush ay sumabog sa isang fan-shaped, transverse horizontal forceful energy cutting surface. Ang kumikislap na golden lotus na iyon, matapos ma-sever, ay dahan-daang nahulog sa lupa at nawala. Ang natitirang itaas na kalahati ng avatar, tulad ng kanilang na-experiment, ay nagsimulang bumaba mula sa 8 leaves. 7 leaves, 6 leaves. Nawala ang primal energy, at ang lahat ay bumalik sa zero. Naramdaman ni Emperor Liu Ge ang isang napakainit na kapangyarihan na nanggagaling sa kanyang energy center at energy sea. Ang kapangyarihang iyon ay nagudyok sa energy center at energy sea na ay absorb muli ang natitirang avatar. Sa pagbabalik ng avatar, lumabas ang epekto ng PIL. Ito ay nagpadama sa kanya ng kasiyahan, ang kanyang patuloy na mga subok sa paglipas ng mga taon ay nagbunga rin sa wakas. Ang magulong primal energy ay dahan-daang kumalma. Ang inyong kamahalan, simula ngayong araw, ay papasok sa secluded cultivation. Nangangahulugan ito na maliban kung may mga partikular na importanteng bagay, hindi na siya makikialam. Sa nakalipas na mga taon, bihira namang makialam si Emperor Liu Ge sa mga usapin ng estado, at ipinauubaya lamang ang mga ito sa Prime Minister at sa mga sibil at militar na opisyal. Sa kanyang pananaw, kailangan lamang niyang hawakan ang mga Imperial Guards, maging Commander-in-Chief ng 3 hukbo, at maupo sa kontrol ng Divine Capital upang manatiling di magagapi. Ngayong may isang 9-leaf na lumitaw mula sa kung saan, kung hindi siya makagagawan ng paraan upang maging 9-leaf sa napakaikling panahon, ang buong Divine Capital ay mapupunta sa kamay ng iba. Bilang pinuno ng isang bansa, kailangan niyang tumayo sa pinakamataas na punto. Evil Sky Pavilion, East Pavilion. Tumingin si Lu Zhou sa panel ng system, ang paglalakbay sa 3 sects ay nagpanalo sa kanya ng higit sa 20,000 merit points sa isang biyahe lamang. Nagulat si Lu Zhou dito. Ang karamihan sa mga ito ay nanggaling sa mga kowtow ng mga disciples ng 3 sects. Sayang lamang na ang pagkowtow ay may mga conditional restrictions, kung hindi, maaari na lamang siyang pumunta kahit saan na nagbabanta sa mga pangunahing sect na magkowtow. Isinantibi ang kanyang mga isipin, hindi na nag-atubili si Lu Zhou at casual na nag-enjoy sa 10 sunod-sunod na draw ng "Thank you for your patronage." Pagkatapos ay tapat niyang inunawa ang heavenly writing. Ang mga reversal cards ay naipon na sa 53. Hindi nag-atubili si Lu Zhou at gumamit ng 10 reversal cards. Bumuhos ang life force. Ang gulo sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa noong una, na may napakalinaw na pakiramdam ng pagkasira na iba sa ibang pagkakataon. Nang pumasok ang life force sa kanyang matandang katawan, mayroong bahagyang pagkabalisa at pagtanggi, ngunit mabilis din itong ganap na sumama. Natitirang lifespan, 16,750 days, 400 days ang naidagdag bawat card. Ito kaya ang dahilan ng pagkabalisa at pagtanggi. Ang pagtaas ng mga araw ay lumampas sa inaasahan ni Lu Zhou. Sa ganitong kalkulasyon, mas mabuting iipunan na lamang ang lahat ng reversal cards sa hinaharap. Ang pag-iipon ng cards ay nagbabago ng buhay, maupo na lamang at maghintay sa pagtaas ng presyo.
Gayunpaman, hindi na siya nag-isip ng labis, ipinikit ang kanyang mga mata, at inunawa ang heavenly writing. Sa square ng South Pavilion, isa-isang isinalaysay ni Leng Luo ang mga pangunahing kaganapan na nangyari sa cultivation world sa panahong ito kay Zuo Yushu. Napamangha si Zuo Yushu habang nakikinig, ang taong iyon na mukhang isang magalang na ginoo sa ibabaw ay ang kasalukuyang eksperto sa sword path, ang sword demon. Huwag masyadong mag-alala, si Mr. Second ay tapat at madaling lapitan, hindi siya ang uri ng taong narrow-minded at petty villain. Noong araw, noong ang matandang katawang ito ay nakatira sa seclusion sa kanyan, nakakuha din ako ng ilang impormasyon mula sa mga disciples ng Genkang School. Nabalitaan ko na rin ang tungkol sa World Shaken Sword Demon na ito. Ang death list ng Cultivation World ay nanggaling sa kanyang mga kamay, na nagdulot ng kaguluhan sa Cultivation World. Maraming salamat sa gabay ni Elder Leng. Masyado kang magalang. Sa oras na ito, ang isang malakas na pagbuhos ng primal energy mula sa East Pavilion ay naakit ang pansin ng dalawa. Huwag nang pansinin. Huwag na huwag kang pupunta sa East Pavilion, curiosity kills the cat. Ito ay dapat na cultivation method ng Nine Leaf, mas mabuting huwag nang pumunta roon. Mount Danyang, pagsalakay ng foreign enemy, full alert. Ang mga disciples ng Danyang sect ay sunod-sunod na bumunot ng kanilang mga longsword at tumingin sa kalangitan. Mabilis na imbitahan ng mga seniors ng Panglay sect. Sino ang pumupunta riyan? Ako si Yu Shangrong. Ang mga disciples sa Mount Danyang ay nagulat ng husto. Ilang beses na bang may nagpanggap na disciple ng Evil Sky Pavilion? Upang maging maingat, pakitunguhan siya ng may paggalang. Hanggat hindi natin ibinibigay ang mga peel, hindi siya magtatagumpay. Inobserbahan ni Yu Shangrong ang barrier na iyon. Kung mayroon siyang 8-leaf cultivation, ang ganitong barrier ay maaaring pilit na sirain gamit ang kapangyarihan ng longevity sword na pinagsama sa mga runes. Ngunit ang problema, kasalukuyan lamang siyang may 3 leaves. Brother, paano mo mapapatunayan ang iyong identidad? Ang sect master ng Danyang sect na si Wu Deong ay nakikilala ang totoo sa hindi. Kung hindi ko nakita ang kanyang pagkahumaling sa alchemy noong araw, ang kanyang pangalan ay tiyak na nasa death list na iyon. Wala akong masamang intensyon, ang sinabi ko lang ay purely out of goodwill. Hindi mukhang ganun ang inyong kamahalan. Binunot ang longevity sword. Ang pale red longsword ay umikot sa ere. Pangahas na walang paggalang kay Mr. Second, lahat ba kayo ay pagod na sa pagkabuhay? Elder Shen, si Mr. Second nga ng Evil Sky Pavilion. Mangyaring pumasok kayo. Pagkarinig sa mga salitang ito, ang lahat ng mga disciples ay nanginag sa buong katawan, sunod-sunod na ibinagsak ang mga espada sa kanilang mga kamay, at nang walang ibang salita ay lumuhod. Naramdaman ni Yu Shangrong na kakaiba ito, wala siyang impresyon sa taong ito. Dahil nandito na siya, gagamitin na niya ang pagkakataon. Ang pagkakaroon ng nakakilala sa kanya ay nakatipid sa kanya sa abala. Tumingin si Yu Shangrong sa taong ito at naglakad pumasok sa barrier. Paano ko babatiin ang kaibigang ito? Ang pangalan ko ay Shen Liangshu. Noong labanan sa Liang State, nagkaroon ako ng maikling pakikipagtagpo kay Old Senior G. Ang taong ito ang number 1 sa whitelist sa Liang State, si Shen Liangshu. Simula nang matapos ang insidenteng iyon, itinigil na niya ang maruming gawain ng human trafficking. Matapos gamitin ang Black Magnolia upang maibalik ang kanyang cultivation, pumunta siya sa Danyang sect at naging isang elder. Ang taong pinakasinasamba ni Shen Liangshu ay si Ji Tiandao. Nang makaranas ng pagkatalo dahil sa pagtingin ng mababa sa mga tao tulad ng isang snob noong una, ginawa niya ang lahat ng paraan upang mang-alap ng impormasyon at pinag-aralan ang mga pangunahing katangian ng siyam na dakilang disciples ng Evil Sky Pavilion. Tulad ng inaasahan, naging kapaki-pakinabang ito ngayong araw. Napakaganda nito. Ang kawalan ng paggalang kay Mr. Second, pakikitunguhan ko kayo mamaya. Pangaral ni Shen Liangshu. Ang mga disciples ay nakaluhod doon, hindi nangangahas na gumalaw, at nangangatog ang buong katawan. Ang aking paumanhin, ang mga disciples na ito ay walang kaalaman, nagpapakita ng kabaliwan sa harap ni Mr. Second, walang anuman. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagdala kay Mr. Second sa lugar na ito? Actually, kahit hindi magtanong, mahuhulaan na niya ang pangkalahatang ideya.
Kaya lang, ang Evil Sky Pavilion ay kailanman hindi sumusunod sa mga patakaran kapag gumagawa ng mga bagay. Nabalitaan kong ang Danyang sect ay may Lotus Severing life-preserving pills. Mga tauhan, nandito ang disciple, kumuha ng 10 life-preserving pills upang iregalo kay Mr. Second. Opo, mas mabuting 100 pills. Kasalukuyan, ang mga life-preserving pills ay kulang sa supply. Ang 100 pills ay hindi maliit na bilang. Mr. Second, uminom muna kayo ng 1 tasa ng tsaa at magpahinga. Nagmamadali ako sa oras. Kung ganun, maghintay sandali, kukunin ko agad ang mga life-preserving pills para sa inyo.